Familiar ka ba? Narinig mo na ba or napanood mo ba itong sinasabing polvoron video? Kasi nilabas po ito ng inyong mga supporters during the Maisog Rally in LA. Have you seen this? Have you heard about this? And ano pong masasabi niyo dito sa video na to, ma'am? Nakita ko ang video sa social media na lang. Doon ko nakita Mm. ang video. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kapag kung isasaksak mo yon may virus doon, or kung isasaksak mo Mm-mm. yon ano siya, listening device siya. So hindi ko siya tinapon ko yung USB, dinispose ko siya na hindi na siya magamit. So hindi ko siya tiningnan. Pero sinabi sa akin na yun daw yung isa sa mga videos. Nakita ko Mm. yung video, cocaine video, doon sa social media na. So hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung It's the nakikita same. natin sa social media or iba pa ba, kasi hindi ko nga siya binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse papunta sa Mm-mm. akin. So sinira ko na lang siya diretso. Ma'am, sorry ma'am, saan po ito binigay sa inyo, ma'am? At kailan po ito naibigay sa inyo, ma'am? Binigay siya sa akin bago lumabas yung ano, binigay siya sa akin bago lumabas yung sa social media na sinasabing Mm. video. Hindi ka malang na-curious, ma'am, open kung anong laman ng video na yan? Hindi ako na curious kung ano yung laman ng USB kasi mas mahalaga sa akin yung security ko. Mas mahalaga sa akin na Mm-mm. hindi mapasukan ng virus yung sistema ng computers, or hindi magiging tracking device yung USB na yon, hindi magiging listening device yung USB na yon. And naisip ko rin na sa sobrang freely nila binibigay yung USB, ay lalabas at lalabas yung laman nun, manggaling man sa kung kani-kanino na mga tao. Yun yung naisip ko. Kung totoo man na ang laman nito ay cocaine video at madaling ibigay siya sa USB, so ibig sabihin, meron pang some sort of USB somewhere else Mm-mm. at lalabas din yun kung totoo man na cocaine video nga yung nandoon sa loob ng USB. Ngayon, hindi ko na alam kung yun Ma- nga yung lumalabas ngayon. kung yun ang laman. Video. Ma'am, speaking of your security, you mentioned about the incident in Naiya, yung pag-casing nila sa inyong village. Does the VP feel threatened? How do you feel right now, ma'am? Kasi yung mga instances na gano'n, na VP, first po kayo nakakata rin ng sort of harassment. Parang identified silang DP supporters. So may mga ganong instances. So again, yung incident sa NAIA at yung pag-casing nga po na sinasabi po ninyo sa village po. So you feel threatened, ma'am? How do you feel as far as your security is concerned po? Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Um, this is Yes po. not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Yung mga taga Davao, maalala nila noon, nung tumakbo akong Mayor 2010, ang kalaban ko noon ay si Speaker Nograles, House Speaker na rin ulit. Mm-mm, mm-mm. Um, at the time, he was so powerful kasi nasa admin siya. And ganito, parang ganito din yung
mga nangyari noon. So, hindi siya first time sa akin. Um, Opo. and I think as a politician, dapat ini-expect yung mga ganyan kasi merong ibang politiko ganyan yung laro nila.